natin. Una sa lahat, ang ating alituin na kailangan sundin ay ang salita, respeto. Pakiulit nga, mabilibilan mo ang una natin alituin. Respeto. Respeto. Respetuhin mo ako dito sa harapan. Respetuhin ko kayo dyan. Kung ano yung sasabihin ng opinion ay aking pakikinggan, at kung ano man ang sasabihin mo dito sa harapan ay aking hindi kayo makikinig. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala kang magsa-cellphone, wala kang makikipag-usap sa kanilang katabi, at lalong-lalo na kapag kayo ay sasagot, ay taas lamang inyong kamay. Nagkakaintindihan ba tayo mag-ibigyan din mo? Ngayon sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng isang magbabalik-aral kung ano nga ba ang ating tinalakay nung nakaraang pagkikita. Alam ko na marami kayong naiintindihan ng nakaraang pagkikita, kaya naman kung katinan kung sino nga bang nakakaalala. Magtaas ang kamay. Ang hindi magtaas ang kamay, ako ay magtatawa. Mga binibigyan din mo? Okay, ginawa nga. Ano mga ating tinalakay nung nakaraang pagkikita? Ang tinalakay natin yung mga pagkikita ay tungkol sa pagtatapon ng Torate at Paula at ang Corona. So, ang nagaganap sa pagtatapon ng Torate at Paula ay yun nga nagtapan ng pag-ibig si Torate at mga sa Corona ay umalis agad si Torate at Paula at binigyan siya ng sinabi na inspirasyon o saan bilang inspirasyon ni Torate na pagkimaan sa ang pag-uro bilang pinipagpulong bilang sa kapatid. So, maraming salamat, Ginong Araw. Bigyan naman natin ang tatlong bagsak sa Ginong Araw. Madali yung sinabi, Ginong Araw, nung nakaraang pagkikita ay tinalakay natin ang pagmamahala ni Florante at Laura at ang pagkikipagsapalala ni Florante sa bayan ng Corona. At ngayon, pinigilin Jaya sa loob pupunta. Pag-ibig ko sa inyong mga kabar. Magsisira. Okay, maraming salamat pinigilin Jaya. Sa susunod, ay magpaalam kayong magbigay dahil nandito lang ako sa harapan at maaari kayong magpaalam.
Okay. Yan, nakikita ko ang unang pangkat na meron na silang mga idea sa mga titik na kanilang loob. Kung nakarating na ang mga kapit, maaari silang market nila dito sa harap para sa sala. Backup door, instruction, ang hindi pa nila nabuha ang salita, kaya hindi pa sila nasabi ng backup door. Gusto naman sila dyan. Okay? Para naging hirapan ang ating mga dalawa. Ma'am, wala bang clue dito? Sige lang, take your time. Okay? Tapos na ba ang video ini? Tapos na ba? Papa. Sige, binigos din niya yung salita dito. Uy, nalisod ka. Ito ba rin mga panghalik? Okay. Meron tayong mga stashing dito ng mga. Gusto naman kayo dyan? Tulungan na lang natin sila. Mga kaibigan, para kayo tulungan natin yung kasama sa mga Pangatlong pagsubok. Pangatlong pagsubok. Pangatlong pagsubok. Para meron pang papalagay bawat pangkat, tama na bawat pwede ang kanilang kasagutan. Tapos na ba? Okay. Ngayon, magsiupo ang lahat at sigurado may nakahanay yung mga upuan. Mga Pilipinas nyo ay bumalik sa inyo ang ating ayos.
ginawang aktibidad? Ginoo? Sabi na doon ang pagkakaroon at sa ibang gawa natin, ang liwanag, alaliwanag tayo maglimasas. Okay, nagliwanag ang nagliwanag ang lumipas at pangalawang salita ay ano naman? Ano naman ang pangalawang salita na po? Nalipon sa pangako. Ano kaya ang indikasyon o koneksyon ito sa ating tatalakayin ngayon? Meron ba kayo
de los Cristales. At sila naman, nung pumunta si Don Juan sa bayan ng de los Cristales, ay nagkaroon siya ng mga pagsubok na binigay ng ama ni Maria Blanca. Kaya naman, dito sa kabanata nito ay isinalaysay sa pamamagitan ng pagsasadula kung ano nga ba ang mga pagsubok na dinanas ni Don Juan at ni Maria Blanca. At sa tulong ni Maria Blanca ay napagtagumpayan ni Don Juan ang mga pagsubok na binigay ni Hari Isabel. Kaya naman, ngunit sa pagbabalik nila sa kaharian ng Urbania, ay sinabi ni Don Juan na pumangaroon muna si Maria Blanca sa layo ng Urbania at huwag munang tumuloy sa palasyo sapagkat ihahanda muna ni Don Juan ang pagpaparating o ang selebrasyon na kanyang gusto sa pagdating ni Maria Blanca. At nangako siya na babalik naman ito. Ngunit pagkalipas ng mga ilang araw, ay hindi pa rin bumalik si Don Juan. Isa lamang ang pangako o sinabi ni Maria Blanca kay Don Juan na sana ay huwag siya makipag-usap o makipag-usap sa mga kababanitan doon sa Urbania. Dahil takot nga siya mawala si Don Juan. Ngunit pagkalipas ng mga ilang araw, hindi pa rin bumalik si Don Juan. Kaya naman, pumunta si Maria Blanca sa kaharian ng Urbania. At doon, nalaman niya sa mga sabi-sabi ng mga nayo sa Urbania na si Don Juan at si Prinsesa Leonora ay kakasal na. At yun naman, sa pamamagitan ng isang pagsasadula sa tulong ng mga librito at librita, ay ibinalik nila ang alaala ni Don Juan na minsan lang nagdumog ni Don Juan dahil sa pagmamahal o nabighanin siya ulit ni Prinsesa Leonora. Ngayon magpatuloy tayo ng bibigyan. Tandaan mo po yung mga pagsubok. Blanca sa kaharian Urbania at sa pamamagitan ng
Okay. Sa kabanata 4 na makikita doon na nagbalik na ang alaala ni Juan o nagliwanag na ang lumipas. Kung kayo naalala nila na ang kanyang palang totoong nobya ay si Maria Blanca. Ngayon naman ay parang nagbubuluhan, no? Si ang hari na si Don Fernando dahil na ito si Princesa Leonora ay pinaglaban na din ang pagmamahal niya kay Don Juan. Kaya naman, humingi ng payo si Don Fernando o Hari Fernando sa Arsobispo o Pari upang magkaroon ng pasya kung sino nga ba ang dapat ipakasal kay Don Juan. Ngayon pa man, ang pinili naman ni ng Arsobispo o ng Pari ay ipakasal si Don Juan kay Maria Blanca. Okay, ipakasal siya kay Prinsesa Leonora. Ngayon pa man, nagalit ng gusto si Maria Blanca at akmano na sana babasagin na naman ang prasko upang kaya ito naging dahilan na kumahaang kaharian na Bourbon. Ngayon naman ay dahil na pinakalma ni Don Juan si Maria Blanca ay sinabi nito sa kanya magpapakasal si Don Juan. At dahil ito, tinanggap naman ito ni Prinsesa Leonora dahil wala naman siyang magagawa. At pinakasal na lamang siya sa kapatid ni Don Juan na si Don Pedro. Okay, nagkakaintindihan ba tayo ng ibigin ni Tinor? Iintindihan naman ba ang video? Opo. Okay. At ngayon naman, okay, saglit lang po. Okay. Ngayon naman mga binibiningan din mo, ay magkakaroon tayo ng isang panibagong masinila. Ang pamagat nito ay My Artist, pagkalasan ng Disney Edition. Ngayon, nakabuo na kayo ng dalawang pagkakinina. Yan lang po ang ating gagamitin na pagkatan sa activity nito. Okay? Pumunta muna kayo sa inyong mga pangkat, mga binibiningan nito. Unang pangkat at dalawang pangkat. Magpupunta kayo ng upuan. Okay? Magbilang ko na sa mo. Dapat nakaupo na po ang lahat. Isa, dalawa, tatlo, dalawang apat, lima, ngayon, hindi na mabuti. Ang tawag pagkakabibili ng isang pinatawan, nagagawa ng aksyon sa harap. Wala silang salita na pangaulaan ng mga magkapares. Ang bawat membro ng kanilang pangkat ay pipili ng kapares mula sa kanilang pangkat. Okay, pumili kayo ng mga kapares mula sa inyong pangkat at kailangan bumuo ng dalawang linya ang bawat pangkat. Ang bawat pares ay kailangan nakatalikod sa isa't isa at sila ay meron ang mawakan ng moderator bawat isa at sa oras na simula ng pinatawan ng gumawa ng aksyon sa harapan ay wala nang dapat na pagpupusta. Ang unang pares sa linya ang sasagot hanggang sa makasagot ang lahat ng pares. Kaya ang magkapareho sa mga magkapares dahil ang pagkakaya ng maraming tamang kasagutan sa loob ng isang minuto ay siyang manalo. Ngayon ang gagawin natin mga bibigyan nyo ay meron po dito mga salita. Ang gagawin ninyo ay magtatangkal o maggagawa ang laro. Ang unang pangkat sila muna ang maglalaro at oras bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto upang bibigyan ko na kayo ng isang minatawan sila sa inyo ang gagawa ng aksyon sa harap. Dapat ipahuli ninyo dito sa inyong mga kapangkat mo ano nga ba ang nasaan si Ginawang Jane? Parang hindi ko siya nakikita. Next year, si Ginawang Jane? Okay. Okay. Ngayon, dahil wala si Ginawang Jane, magpatuloy tayo. At dahil nga, pumili mo na ng isang ginagawa o pangkat. Si Mark, dito naman sa kabila, ay si Isaya. Maraming salamat. At ang tawag ginagawa ay gagawa ng action dito sa harapan na dapat walaan ng mga nasa likod or nasa mga kamakila. Ang gagawin ninyo, kung yung gagawin ninyo, at kailangan magkapareho ko ng sagot ang
Bibigyan ko lang ako ng isang okay, unang pangkat, narito po ang mga salita na kailangan hulaan ng inyong mga kasama. Okay. Kailangan hulaan ninyo ito at meron lang kayo isang minuto para hulaan ang mga salita. Maaari kayo mag-pass, hindi nyo mahulaan. Okay? Wala kayo tignan ba tayo? Okay po. Okay. Ano po? Galingan mo. Okay. Okay, bibigyan tayo. One. Isang minuto lamang po. Magsisimula na. Go! Hindi dapat walaan. Maaari kayo magpas, hindi wala. Maaari kayo magpas. Alam mo, hindi. Pag kayo mag-get, ha? Maaari ba kayo? Pitong segundo. Okay, tapos na po yung mga oras. At ang unang pangkat, meron lang akong isang ulan. Kaya, ang pangkat. Okay. Ngayon, maraming salamat po sa inyong makikinig at pinamahan na rin po ang ating mga katulungan. Dahil syempre, mag-reveal na ay meron tayong makikita. Hindi naman, nagkakaroon tayo ng mga katulungan. Unang katanungan, ano ang dalawang pamagat ng kabanata 4 at 45? Ano?
Lima ay ang liwanag ang lumipas. Okay, tama. Naliwan sa pangako Okay, maraming salamat po, Binibini. Nakikita talaga natin ang nakinig si Binibini Bisaya dahil na isa sa katangian ni Prinsesa Maria Blanca ay masama talaga siyang magalit. Dahil ang sinabi ni Binibini na handa niyang tunawin o basagin ang Pasko upang pumakarba nila sa kanyang galit at pagkakalan na makakalimutan talaga siya doon. Kaya malibang tayo sa ikaapat na katanungan, bakit may magkataong nalimot sa pangako ang kabalata ay nangangalit ng mata? Bakit kaya pinagalitin siya? Pinamagatang na dito sa pangako ang kabalata ang pagkapat dahil may isang pangako sa gawin
or